and Happy New Year! January 1st, 2024, Lunes na Lunes. Okay, so simulan natin yung daily episode natin, which is the 3162, 3163, and 3164. Ngayon, tignan natin yung mga mangyayari pa lang, no, sa araw natin. And then, yung isang video ko nga pala kanina, nasa ano yun, ewan ko kung ano yung ginawa ni TikTok doon, at nag-appeal pa ako. Kung gusto nyong mapanood, andun sa YouTube ko, at andun din yan sa Facebook ko. So, yung link ko sa YouTube at saka sa Facebook, andyan lang sa bio. Tignan nyo, click nyo lang. Kasi naka-appeal pa ewan ko sa kanila. Una, personal choice na naman tayo. Pangalawa, adventure. And pangatlo, protection. Ito na naman. Okay, alam nyo kung bakit. Kasi 'di ba, kalimitan lahat ng taong may galit sa kapwa niya, no, sa pamilya niya, sa mga taong pinagkakautangan niya, sa mga taong hindi nagbayad sa kanya or nagbigay sa kanya ng sama ng loob, sa mga taong nagbitaw ng pangako na hindi tinupad. Ito na yon. Okay? Yung personal choice dito, dun muna tayo sa positive. Yung personal choice na tinutukoy dito is, bigyan ka ng pagkakataon kung ikaw ay maging isang hayop, anong klaseng hayop ka, at anong qualities ng hayop na yon ang gusto mo na magkaroon sa sarili mo. Diba? And then, pag-aralan mo na yung qualities na yon ay gamitin mo sa pagkatao mo, sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay, at sa pag-travel patungo sa mga pangarap mo. Kasi, yung tinutukoy dito sa personal choice na ito, lahat tayo may choice. Lahat tayo may pagpipilian. Lahat tayo merong mga do's and don'ts, di ba? Kasi minsan sa buhay natin nagkakaroon tayo ng mga maling desisyon na ito yung nagpapahamak sa atin, minsan nagiging dahilan na maubos yung pera natin, mga ari-arian, di ba? Minsan yung pinakamasama pa doon is nagkamali ka ng taong minahal mo, nagkamali ka ng taong pinili mo, nagkamali ka ng pinagkatiwalaan mo. May mga ganong personal issues din. And along the way, 'di ba? Sa buhay natin ngayon, kahit ilang beses kang madapa, bangon lang. And then sa bawat pagbangon mo, dapat ando doon yung tapang mo, ando doon yung confidence mo. Kung sino man yung mga taong natira, no, sa buhay mo ngayon, petsa 1. Kasi yung natapos na chapter natin sa 2023, na posible yung iba doon is yung pinakamasakit at pinakamasaklap na nangyari is nagkahiwalay kayo ng taong mahal mo, pumanaw yung mahal mo, or whatever reasons na masakit, no, na nandoon sa punto na parang hindi mo kaya. Ngayon, kung i-treasure mo na lang yung mga pains na yon, 'di ba? At i-divert mo or i-convert mo yung sarili mo sa pagiging matapang. Harapin mo ng buong tapang at lakas ang pagsubok mo ngayong taon sa 2024. May kaakibat lang na payo si universe sa atin. Ito yung protection. Maglagay ka ng protection sa sarili mo dahil minsan may mga bagay na darating sa buhay mo na hindi mo inaasahan. Lalong-lalo na kung ando doon ka na napakalapit mo na sa tagumpay. Siguro na-observe nyo yan, no? Na bakit minsan ando na tayo sa punto na-reach na natin yung goals natin, nakakabili na tayo ng mga bagay na gusto natin, no? Yung hindi na natin hihiramin yung pambili, hindi na natin na uutangan yung pambili, di ba? Andun ka na sa financial freedom. And then
yung gusto mo na lang mangyari is makita yung mga pamilya mo na masaya, stable sila, and then siguro yung last part doon is magkaroon ka ng partner mo sa buhay, makasama mo hanggang pagtanda. At ito yun, no? Kailangan mo ng matinding protection diyan kasi hindi naman lahat ng gugustuhin natin ay makukuha natin ng sabay-sabay. At yung iba nga, siguro sa 10, mabuti nang may nakuha silang 2, 3, di ba? Yung iba, maswerte naman, umabot ng 8, umabot ng 9. Yung iba talaga nakuha nila 100%. Nakadepende kasi yun sa sarili mong choices sa buhay. Nakadepende din yun kung paano mo harapin ang mga pagsubok at unos mo sa buhay. Kasi kung ikaw itong whale, 'di ba? 'Di ba kahit nga yung whale kailangan niya talagang lumabas doon sa level ng tubig para makasagap ng ibang atmosphere. And that is the atmosphere beyond sa air. Kasi meron naman sila talagang oxygen sa baba, pero magkaiba yung nasa taas talaga. Kasi kahit tayo, di ba, nakakaumay naman kung laging nasa siya dyan, kaya lumalabas siya. So, isa din yan sa paalala sa atin sa ngayon na huwag kang makontento kung anong meron ka. If you can try your best to maximize yung kapasidad mo bilang tao, especially kung nandyan ka na sa punto na alam mong kaya mo. Alam mong mahal mo yung tao. Alam mo na gusto mong magnegosyo. Matagal mo nang inaambisyon na makabili ka ng magagandang damit or kotse. Ganon. Bilhin mo. Kung nasa punto ka naman na okay na ang lahat, you deserve to enjoy all the fruit of your labor. Ganon yun. Pero, while enjoying the fruit of your labor, don't forget to protect yourself. Kasi, maraming tao along the way of your journey are not happy the way you are, the way that you achieve your goals in life. Ganun yun. So, hindi lahat masaya, no? Meron ilang tao na masaya sa tagumpay ng kapwa nila, pero kalimitan kasi may kaakibat na inggit, may kaakibat na pride, may kaakibat na ganito, ganyan. Diba? So, while the rhythm is going smooth pa sa buhay natin, you have to keep finding yung life flow mo, yung daan mo talaga. Kasi, halimbawa, tutok na tutok ka sa negosyo mo, sikat na yung negosyo mo. Diba? Ando dun yung punto na may mga tao na aalamin kung may love life ka o wala. And then, when they discovered na wala kang love life, they will strike you doon. Maghahanap sila ng pain, maghahanap sila ng strategies to strike you out on that soft spot of yourself. And then, kapag hindi ka fully protected and then you are not fully aware na ito yung intention nila, and then the spirits and the energies around you, hindi ka pinoprotektahan. So, batuhin ka nila ng ritual at saka manifestation, ay talagang mapupudpud ka, magiging powder ka. So, by the time na mawala yung mga maliliit mong energies sa sarili mo, matatamaan ka, dun ka magtataka kung bakit ka nagkaroon ng kamalasan sa buhay mo. Ang word of mouth, yung sasabihin ng tao na ikaw nangako ka na magbabayad ka tapos di ka man lang nagbayad. Sana. No? May mga sana sila eh. So you don't know kung ano yung karugtong nun. So kung ikaw yung punto ng tao na may pinangakuan ka, tapos hindi mo tinupad, at bigla kang binalikan ng karma mo, bigla kang binalikan ng negative vibrations or negative events sa buhay mo, huwag ka nang magtaka. Kasi, it can happen between your family members, your friends, your co-workers, at kahit nga sa ibang bansa, pwedeng mangyari yan eh. So, you have to be fully protected. Okay? So, Happy New Year each and everyone. Proceed tayo sa special episode.